So yun, good day, hello mga idol, welcome back to my channel. So may gagawin ngayon tayong welding machine. So ang problema daw na to, i-share ko lang, baka maka-encounter kayo, ay walang power. So dinala ng customer dito kanina, tapos sinaksak ko, nakita niya may power naman. So sabi niya wala daw tong ilaw dati. So yung sinaksak ko nagkaroon, at maya maya may umusok mga idol. So nasunog yung resistor dito malapit sa IGBT. So papakita ko na rin. Ayan, nangitim na siya, yun o. So, nangitim na, nasunog, ayan yung umusok. Tapos, may power na siya, pero hanggang 20 ampere lang. Kahit anong galaw natin dito, pag nakasagad, hanggang 29. So, kapag dito, 20, kahit hanggang kahalati, nasa 20 pa rin siya. Hindi nagbabago yung LED display. So, pag sinagad natin, 29. So dito na banda siya nagbabago, pero ano lang, hanggang 29 lang siya. So ang ginawa natin, ito, na-resolder ko lang yung apat na yan. So yun, nagkaroon na siya, saksak natin. At sinukatan ko rin tong kanyang signal. Itong transformer na to, papunta yan ng IGBT, papunta dito. So wala rin tayo masukat dyan. Kaya sabi ko baka may problema yung control board, kasi hindi rin nagbabago yung 20 dito. So hanggang 29 lang siya. Sabi ko sa control board to, kasi wala rin tayo masukat dito. Ngayon saksak natin siya mga idol. So yan, sinaksak ko na. At ayan, 20. Hanggang dyan lang siya kanina. Try natin adjust. Yan, umaabot na siya na 100. Yan, 300 ampere to. Yan o. So sakto na yung kanyang control. Nasa 300 na. Ngayon check naman natin yung sa transformer. So bunutin ko muna, pakita ko sa inyo para may idea kayo. So may apat na paayang transformer. Yung dalawa na yan papunta dito, yung dalawa naman sa turo natin ng tester. Itong dalawa na to papunta yan dito. Yung dalawa na yan papunta dito. Okay? At nagawa na rin to, hindi ko lang alam kung technician yung gumawa, kasi ang sabi sa atin ng customer natin, binuksan na daw ng pinsan niya. So baka pinsan niya lang yung nagkalikot, or talagang pinagawa sa iba, kasi may resistor na dito. So mamaya tatanggalin ko yan. So check ko muna yung kung may output na or signal na dito sa transformer niya, sa secondary. So 50 range lang tayo, kasi yung IGBT na to mga idol, ito ang value niya, ang part number, wala pa, madilim, 60N65F. So yan yung kanyang IGBT na ginamit. So tignan natin kung may output na yung terminal. So ito na mga idol, bali ito yung transformer na sinasabi ko, yung maliit dito. Ayan o. Ito yung dilaw. So yan yung magbibigay ng signal sa ating IGBT. So kapag wala kang masusukat dyan, kailangan balance yan. Kasi kung hindi, masisira yung IGBT or pumuputok kasi yan. Pero itong case na to, hindi naman pumutok yung IGBT nya. Yan o. Pero shorted. So try natin sukatan kung ilan yung masusukat natin. Naka 50 range tayo, ayan. So saksak natin. So yan, mayroon na siyang power sa dulo. Kahit isagad na lang natin muna, or kahit yan, hindi naman importante. Importante may signal itong papasok bago natin palitan yung IGBT natin. So mayroon siyang nasa
8 BAC. Naka 50 range tayo, hindi umabot ng 10. 8 ba? One, two, 7.5 lang, nasa 7.5. Hindi rin siya umabot ng 8. Basta almost 8. Tapos yung sa kabilang side, check natin. Mahirap lang i-check to kasi may coating. Kailangan madiin yung inyong test probe. Nasa 20.5 ang sa kabilang side. So kailangan madiin, no, kasi kapag hindi mo diniinan, hindi nagko-contact yung test probe dahil balot ito ng coating niya, no. Kahit magsukat ka diyan, wala ka masusukat. Kailangan mo siyang diinan. So magpapalit muna tayo ng test probe kasi walang tulis. So yung matulis ang gagamitin natin. Sa gate emitter ng ating IGBT mga idol, yung kabila, so wala tayong masukat mga idol sa gate in emitter, side to side yun, yan o, wala. So tingnan natin sa baba. Sa baba meron pero mababa. Ang gagawin natin, check natin yung mga SMD resistor nya kasi malamang may open yan dyan. So balikan ko kayo mamaya mga idol kapag napalitan na natin. So ito na mga idol, natanggal ko na yung mga sirang SMD. Tapos yung sunog na resistor, ito. Tapos yung resistor dito sa may dito, tinanggal ko na. So hindi ko alam bakit mayroon yan doon. Yung mga SMD. So bali ito na yung mga kailangan natin. Dalawang 2.2. So dalawang 20, kaso wala tayong 20, kaya ang gagamitin ko ay dalawang 22 ohms. Ito, red black. Tapos ito naman red gold 2.2, 22 ohms. Tapos dalawang 10 ohms, brown black. So kakabit natin yan dyan. So importante kasing balance yan mga idol, yung supply natin. Signal talaga yung masusukat dapat dyan, pero dahil wala nga tayong oscilloscope, so nag-base tayo sa voltage AC. Pag balance yun doon, malaki rin yung chance na mag-balance yung signal. Bago natin ikabit yung IGBT na kakabit natin, kasi ito shorted na. So pakita ko sa inyo shorted. So yan mga idol, papakita ko ang shorted yung dalawang IGBT. Yan, gumagana yung tester natin. Yan, kung mapapansin nyo, sagad siya sa 0, no? Baligtarin natin. Yan, no? Shorted talaga siya, 100%. Kasi dapat hindi yan kahit saan na tayo mag-test pumapalo hanggang 0. So shorted talaga tong dalawa. So palitan natin yan, tapos palitan natin yung mga resistor. So ito na mga idol, napalitan na natin yung mga SMD resistor nya. So sukatan na natin yung kanyang gate emitter kung balance na ba sila. Naka 50 range tayo. Pati yung transformer. So lahat ng welding machine may ganito. Yung maliit na transformer, ayan yung magbibigay ng signal dito sa ating IGBT. Galing siya sa control board papunta dito sa primary ng transformer, tapos yung secondary papuntang IGBT. So testing natin mga idol kung balance na yung supply. So wala kasi tayong pangsukat ng signal, so supply na lang yung susukatan natin. Yan, nakasaksak na, tignan natin.
Kaya meron siyang 21 volts. Kita ba? Almost 20, 21. So tingnan natin yung kabila. Wait lang. So yan, ganun na rin yung sa kabilang transformer. So yan, bumibitaw lang tester kasi may coating. Tignan natin yung gate emitter. So yan, meron na rin sa gate emitter niya, nasa 24, 23 BAC. So tingnan natin sa kabila, gate emitter ng kabila. So ganun na rin, balance na sila. So try natin magkabit ng IGBT. So cut ko muna yung video. So yun, nagkaroon ng problema yung 10 ohms na resistor. Tinanggal ko na lang kasi maiksi na yung paa. Ito. Kumuha na lang tayo ng bagong resistor, ginamper natin. Mas mahaba kasi yung paa. Nirekta na natin sa mismong emitter ng IGBT galing dito. So natuklap kasi yung circuit, nahawakan ko kasi nung tinotornilyohan ko, napisil ko. Kaya natuklap yung circuit. So pero itong dalawa wala naman. Matigas pa naman. Hindi naman siya malambot. So nakabit na natin yung IGBT. So ngayon, tetesting natin. Kabit muna natin yung mga connection. Yan. Tornilyohan ko na rin to dito para malaman natin kung may output na ba. Tapos kabit na rin natin itong pan. So update ko kayo mamaya mga idol. So cut ko muna para mas mabilis. So ito na mga idol, nakakabit na yung mga tornilyo natin. Pati yung sa kabila. Yan. So saksak natin. Pero ready na natin yung tester natin. Cut ko muna. So yan. Lagay lang natin yan sa DC. Kung may output na ba. So saksak natin. Gumana na kanyang indicator. So na-adjust na rin. So tignan natin kung mayroon na siyang output. So meron siyang 62 volts. 62.8. So mukhang okay na tong welding na to. 62.9 yan. May output na siya. Hindi siya gaya ng unang sinabi ng customer, wala daw output at hindi daw to umiilaw. So pero yung dumating to dito, gumagana naman to, kaya lang hanggang 20 ampere lang, hindi na siya tumataas kahit i-adjust mo. So ngayon kahit i-adjust mo siya, yan, umaabot na siya 200 ampere. So tumataas na siya, hindi na siya gaya kanina. Kanina kasi hanggang dito lang siya 20. So yan na, mukhang okay na to at wala lang tayo pang testing. So pero meron ako dyang welding machine, so try natin kung gagana. So sa kasamaang palad mga idol, hindi pala natin matetesting kasi yung socket na to ay maliit. Ayun, malaki. Yan ang luwag. Luwag siya, oh. Luwag. So hindi natin matetesting. So pero meron na yan mga idol kasi may output na siya, 62 volts. Saksak natin. So yung pan hindi ko pa nakakabit, hindi pa umiikot yung pan, pero okay lang yan. Saksak lang natin. Ang importante lang naman ay may output ito, kahit hindi nyo na makitang umikot yung pan. Yan o, 62.7. Gumagana na talaga siya. So te-text ko na lang yung may-ari na to na dalhin yung ano niya, para yung rad, tapos yung, so hindi ko alam kung anong tawag dito, so basta dadalhin niya to para matesting, kasi hindi ko matetesting dahil hindi kasya, maluwag. So hanggang dito na lang mga idol. Kung bago ka lang sa aking channel, huwag kalimutan mag-like, share, and subscribe at pindutin ang notification bell para lagi ka updated sa aking mga new videos.